Magandang araw kaibigan! Isang kwento ng pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplos sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sino ang babaeng iyon? Someone I met in Quezon. I told you about the project I've been studying, right? Tugon ni Ocampo sa kanyang nobyang si Abigail. Umuwi ito sa Maynila para sa isang bakasyon. Sa isang araw ay babalik na ito sa US. Sa loob ng 2 linggong bakasyon nito ay hindi siya nakadalaw kay Martina dahil dito. No, you didn't tell me about it. Really? I thought I told you about it. Sinabi niya rito ang proyektong inaalok sa kanya sa Quezon na nabanggit niya sa mag-amang Bautista. Hindi pa man siya nakakarating sa lugar ay nahulaan na niyang hindi magandang investment iyon at hindi iyon ang main agenda sa lugar. Gayunpaman ay hindi siya ang tipong tatalikod sa mga ganoong oportunidad kung lalabas na oportunidad nga iyon. Isinabay lang niya iyon sa plano. So far, he was still studying the business plan. Ang plano niya kay Martina ay pansamantalang on recess. It will move forward once Abigail was back in US. Hindi na kailangang malaman nito ang mga plano niya. Maybe in time, when they were older, he will tell her about it. Sapat na ang alam nito ang nangyari sa kanyang ama. She looks interesting. By interesting, he knew she meant unusual. Hindi ang katulad ni Martina, ang tipikal na nakikita at binabati niya sa mall. Not that he was a snob, it was just that he mingled with the upper class crowd. Sa magandang kolehiyo siya nag-aral. Sa kolehiyong wika nga ay pangmayaman. Doon nabuo ang grupo ng mga kaibigan niya sa labas ng mga kaibigan niyang gaya niya ay Don Antonio Boys. Marami ang hindi nakakaalam na maraming inampong bata ang matanda. There were more than 20 of them. Ang iba ay mas bata sa kanya, ang iba ay kasing edad niya. Ilang batch sila roon pagdating sa age bracket. Matagal nang tumigil na mag-ampon si Don Antonio. Tang ito ang totoong nakakaalam kung bakit. Noong una ay naisip niyang kaya lamang ito nag-ampon ng mga bata ay upang ipakasal sa apo nitong mahal na mahal nito. Pero natanto niyang sadyang matulungin lamang ito. Ang tanong lamang ay kung bakit tumigil na ito sa pag-aampon. He could adopt thousands of children if he wanted to. But Don Antonio was eccentric and he had a feeling whatever his reason were, he wouldn't understand them even if he found out what they were. Hindi pinangangalandakan ni Don Antonio ang nagawa niyang tulong sa kanya. Hindi ito tulad ng iba na nakalagay ang pangalan sa foundation nito. The foundation was called Don Boys Foundation. It was an unusual name for a foundation, but like their name, Don Antonio was unusual too. Taga rito ba siya? I think may bahay siya rito. Why are we talking about her? Let's talk about us. Inabot niya ang kamay nito. Saka inilabas ang isang singsing mula sa kanyang bulsa. Halatang nagulat ito. Hindi kaagad ito nakapagsalita. Will you be my wife, Abby? I don't know what to say. I mean, you know, I can get married immediately. I still need to complete my residency, and then I'm gonna start training again. It's not about that. It's about you and me. Hindi ako nagmamadali. Kailan ba tayo nagmadali? Then yes, I will marry you, Troy. Isinuot niya ang singsing sa daliri nito at hinagkan iyon. He was not a romantic guy. Tama na sa kanya ang ganong simpleng proposal. Ang mahalaga ay malaman niyang pumapayag itong magpakasal sa kanya.
He now belonged only to her. He knew it was a little unfair that she didn't know about his plan with the Bautista. But it was something outside of their relationship. Naniniwala siyang hindi dahil ikakasal na ang dalawang tao o kahit kasal na ang mga ito ay sakop na ng isang buhay ang kapareho nito. Kanina nang makita niya si Martina ay nabigla siya. Alam niyang nasa bahaging iyon ang kondo ng mga ito pero doon nagyaya si Abigail. Naisip kasi niyang masyado namang malaki ang lugar para magkita pa sila. Pero ang pagkakataon nga naman, wala siyang nadamang kaba. Alam niyang hindi selosa si Abigail. Alam din niyang malulusutan niya ang lahat ng iyon. Hindi nakaligtas sa kanya ang nag-alangang hitsura ni Martina kanina. Dahil para sa imbitahan itong sumama sa kanila. He knew she would say no. Pagdating sa pagkilala sa isang tao ay eksperto siya. Nagkakwentuhan pa sila ni Abigail hanggang sa magyaya na itong umuwi. He went to Dangwa and bought a big basket of flowers. Doon na lamang ang bukas na bilihan ng bulaklak sa kamay nilaan. Dumiretso siya sa unit ni Martina. It was 2 in the morning. Dalawang pagkatok pa lamang niya ay bumukas na ang pinto. Martina was wearing a pajamas and t-shirt with print. But that was nothing that caught his eyes but the tips of her breast. Manipis lamang ang tela ng kamiseta nito at puti pa iyon. Dahilan para bumakat ang katawan nito. He was instantly aroused. It was something he never expected to happen. How the hell did that happen? He hated this woman. He hated her not only because she was the daughter of the man who murdered his father, but because she was a pretentious bitch. Malinaw sa kanya ang lahat ng kapintasan nito. Masyadong pasikat ito, masyadong mayabang, kulang sa talino, kulang sa pagkapino, kulang sa pinag-aralan, pero nagpipilit sumabay sa mga taong hindi nito ka-level. He hated the way she articulated her thoughts. Katawa-tawa ang pagpipilit nitong mag-Ingles. Katawa-tawa ang mga opinyon nito sa mga superficial na bagay. Natuto na siyang umarte ng husto. Nagagawa niyang pakiharapan ito na parang tuwang-tuwa siya rito. Kahit sa tuwina ay sumasagi sa isip niyang nagpapasasa ito sa yaman na hula niya ay hindi rin pinaghirapan ng ama nito. They probably thought they could get away with all that. Nagkakamali ang mga ito. Justice had came for them. He couldn't stop until they were back to where they belong. He was going to crush them. Was he so cruel that not only was he thinking of destroying them, but he was also lusting after this woman? Maybe it was human nature. Normal lamang siguro ang nadarama niya. Baka ang isang taong dapat na hindi niya mahawakan ay gusto niyang matikman. Flowers for you, she blushed. It was something he found quite wonderful thought, strange for a murdered daughter. Kanino pa ba magmamana ito kundi sa ama nitong mamamatay tao? Ang lahat ng tao marahil ay may mga contrasting traits. Salamat ha. Gabing-gabi na. Nadalaw ka. Napansin niyang nauutal ito sa tuwina. Isang palatandaan iyon na mas mapapadali ang mga plano niya rito. Hindi niya inaasahan iyon, pero isang magandang pagbabago iyon. Wala ng taong mas madaling imaniobra, kundi ang taong may emosyon na komplikasyon sa sistema. Emotional stuff like that gave people hope, and hope oftentimes made people act stupidly. In Martina case, a lot more stupid hopefully than she already was. How was your day? Why didn't you join us for dinner earlier? Nahihiya naman ako sa girlfriend mo. I knew it. Tumawa siya. She's not my girlfriend. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo yan? I'm single and available.
She's just a friend who back in the country. Bahagya siyang sinundot ng kanyang konsensya. Siguro ay dahil kanina lamang ay nag-propose siya sa kanyang nobya. Pero ganun ang ginawa niya. Ipinaalala lamang niya sa sarili na ang lahat ng iyon ay isang pagpapanggap lamang. Ngunit hindi nabawasan ang pagka-guilty niya. It was something he had to work on. Aminado siyang sa tuwina ay may pasingit-singit na bulong ang konsensya niya, pero iniignora niya iyon. Iniisip niyang nakakahiya sa kanyang ama kung patuloy siyang makikinig sa konsensyang yon. Ang kanyang ama ang nagturo sa kanya na huwag manlalamang sa kapwa, pero naisip niyang dahil sa ganong ugali nito kaya napahamak ito. Nakausap niya si Mang Peter tungkol sa mag-ama. Ang sabi nito, medyo istrikto raw ang ama ni Martina pagdating sa manliligaw nito. Minsan na raw nadaing nito kay Mang Peter na gusto nitong manood ng tugtog ng crush nitong miyembro ng isang banda, pero ayaw pumayag ng ama nito. Pero sa kanya ay mukhang natutuwa ang ama nito. It was no wonder, of course. Hindi na niya dapat ikasorpresa ang bagay na iyon. Mukhang pera ito, mayabang din. Kulang na nga lamang ay magsabit ito ng plaka sa leeg na nagsasabing milyonaryo ako. Kumain ka na ba? If you have something here, I won't say no. Naku, pakbet lang ang niluto ko. Actually, kagabi pa yon. Pero mas gusto ko ang pakbet pag ikalawang araw na. Mas malasa kapag medyo durog na ang mga gulay. Kumakain ka ba ng pakbet? Kung sa bagay, pwede naman kitang ipagluto. Ano bang meron sa rep mo? Saglit lang ha. Parang nataranta ito. Muntik na siyang matawa. Sinundan niya ito sa kusina. Nakatalikod ito sa kanya. He had to admit her body was something else. Baka sa kamisetang suot nito, ang kurba ng katawan nito. Lalo na at nakatapat ito sa refrigerator na nakabukas ang ilaw. Maliit ang bewang nito. Troy? Ha? He realized she had caught him staring at her. Biglang humalokip-kip ito. Pulang-pula ang mukha. Malamang ay nauunawaan na nitong kanina pa niya nakikita ang hindi dapat niya makita. Or was it a ploy? Ano man iyon ay favorable sa kanya. Whatever it was, he had to play her game. That will be his game plan. Saglit lang. Tumalilis ito patungo sa isang silid. Humakbang siya upang sundan ito, ngunit napigilan niya ang kanyang sarili. It was not time yet, but it will come, of course. Naiinis si Martina sa kanyang sarili. Napakalaki niyang tanga. Hindi man lamang niya naalalang wala nga pala siyang suot na bra. Sa kaiisip niya kay Troy at sa babaeng kasama nito ay hindi na niya naalala iyon nang makita niya ito. Kung hindi pa niya napansing nakatitig ito sa kanyang katawan ay hindi pa siya magpapalit ng damit. Bukod sa manipis ang kanyang t-shirt ay iyon ang isa sa ayaw ng kanyang ama na makikitang suot niya. Hindi na raw bagay sa kanya ang mga ganoong damit dahil may pambili naman daw sila ng matinong damit. Pero paborito niya ang kamisetang iyon. 2 eleksyon na ang nagdaan, nasa kanya pa rin ang giveaway t-shirt na iyon. Malamig kasi iyon sa katawan. Dahil wala naman siyang kasama ay hindi na siya nagbra. Nakakahiya kay Troy. Baka sabihin nitong isa siyang balahura. Baka isipin nitong wala siyang ingat sa katawan bilang isang babae. Hindi naman siya mababaw, wika niya. Gayunpaman, malaking bagay sa kanya ang nangyari sapagkat noon lamang may lalaking nakasilay ng kanyang katawan. Nag-init ang kanyang mukha kahit nag-iisa lamang siya sa silid, hanggang sa maalala niya ang hitsura ni Troy habang nakatingin sa kanya. Mukhang meron itong pagnanasa. Bigla siyang napahagikhik at lumabas na ng silid. Nasa kusina pa rin ito
at nagsisimula ng magluto. Troy, ako na ang bahala riyan. Ano ka ba? Bisita ka rito, hindi ka dapat nagluluto. Marunong akong magluto. Talaga? Oo naman, sa bahay na kinalakihan ko, marunong lahat magluto. Ilan ba kayong magkakapatid? Bakit ba noon lamang niya na itanong ang bagay na iyon? Niwala siyang ideya kung nasaan na ang mga magulang nito, kung nasa Pinas ba o ano. Ang alam lamang niya ay mag-isa lamang ito sa bahay nito sa La Vista na natuklasan niyang isang first class subdivision pala. Wala akong kapatid. Solong anak ka? Pareho tayo. Nasaan ang parents mo? They passed away. Hindi na niya ipinagpatuloy ang pagtatanong. Mukha kasing hindi maganda ang paksa. Malamang na hindi pa nagtatagal mula nang pumanaw ang mga magulang nito. Marahil ay mabubuting tao ang mga magulang nito na kahit mayaman ang mga ito ay tinuruan ito ng mga gawaing bahay. Lahat daw sa bahay ng mga ito ay marunong magluto. Tulad din ng sa kanila. Marami silang pagkakatulad. Compatible siguro talaga sila. Hinayaan niya itong magluto. Ang ham at tuna na nasa lata ay nagawa nitong sauce ng spaghetti. Iyon ang pinagsaluhan nila. Nailuto nito ang sauce sa loob lamang ng kalahating oras. At masarap ang luto nito. In Fairview, masarap itech. Seems like you have many gay friends. Oo naman, kasi ang barkada namin nung high school, bading. Lahat kami hindi nakapagtapos. Alam mo na, kailan lang naman kami sinuwerte. Hindi sa isinesekreto, pero marami ang hindi nakakaalam na may nakuha lang na mana ang tatay ko. Mukhang hindi ito nabigla sa kaalamang iyon. Alam mo na ba iyon? No, but it happens. Yes, but very seldom. Napangiti siya sa sariling sinabi. Kahit papaano ay natututo siyang mag-Ingles. Ang payo ng tutor niya, kapag hindi raw siya sigurado sa sasabihin niya ay Tagalogin na lang niya. It still does. So, how is school hunting? Okay naman. Sana nga makapasa ako. Ang gusto ni tatay, kung hindi daw sa Lasal, sa Ateneo raw. Umismid ito na may kasamang tunog. Parang nanlilibak ito na hindi niya maunawaan. Ikinabigla niya ang reaksyon nito. Nang tumingin ito sa kanya, ay ngumiwi ito. I added too much salt in my pasta. It's stinging my tongue. I'm sorry. You were saying? Akala ko. Anyway, ang sabi ni tatay, sa Lasal o Ateneo raw ako dapat pumasok. Nakakahiya nga eh. Bakit ka naman mahihiya? Ikaw talaga? Nagre-review nga ako ng maigi. Nabanggit ko na sa'yo yung tutor ko, di ba? Dahil doon yon, hindi dahil gusto kong makapasa sa entrance exam. Gusto kong makapasa sa entrance exam ng mga school na yon. Ambisyosa ako, pati ang tatay ko. Stop saying that. You deserve to study in only the best. Kung ako lang, parang mas maapil sa akin ang UP. Hindi nga lang ako intelektual. Isa pa, nabanggit ko na rin sa'yo to. Nalimutan ko na nga lang ang pinag-aralan namin dati. You will pass. I know you can do it. Pinisil nito ang kamay niya. Ganun na lamang ang pagtaba ng puso niya. Hanggang saan kaya hahantong ang pagpapanggap ni Troy sa dalaga? Mahulog na kayang tuluyan si Martina dito? Paano kapag nalaman nito ang plano ni Troy? Sabay-sabay po nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po!